iniwan ako ng mama ko sa bahay ng kumare niya. Pero hanggang ngayon, hindi na ako binalikan. Dear Ate Vine, magandang buhay po sa lahat. Isa akong masusugid mong tagapanood dito sa iyong page. Ako si Lydia, 24 years old na sa ngayon. Nagtatrabaho sa isang kantin, sa isang private company. Noong ako ay bata pa, sa aming probinsya, may 3 pa akong kapatid, ako ang panganay. Ang tatay ko noon ay sa ibang lugar nagtatrabaho. Pero bata pa lang ako, malayo na ang loob ng tatay ko sa akin. At sa tuwing umuwi siya sa bahay, may dalang mga pasalubong, ako lagi ang wala pag umiiyak ako. Sinasabi ng tatay ko, panganay ako. Kaya dapat mas iniisip ko ang mga nakababata kong kapatid, kaya si nanay ang bumibili ng para sa akin. At laging sinasabi ni nanay na huwag kong sasabihin sa tatay na siya ang bumili. Pag nagtanong, sabihin ko, bigay sa akin ng ibang tao. Bata pa ako at wala naman akong naiintindihan. Sa tuwing nagagalit si tatay, ako ang pinagbubuntungan niya at ayaw niya akong nakikita. Isang araw umuwi si tatay at tapos na ang trabaho niya sa malayo, kaya sa malapit na ulit siya may trabaho. Simula ng araw na yon, naging malimit ang pag-aaway ng aking mga magulang at alam ko na ako ang lagi nilang pinag-aawayan. Isang beses nagtanong ako kay nanay, bakit laging galit sa akin si tatay? Hindi ba niya ako mahal? Sagot ni mama, mahal ka ng tatay mo. Tatay mo siya. Dugo at laman ka. Nya, ganyan lang yan. Naghahanap lagi ng masisisi. Hanggang sa naging 10 years old na ako at nakaranas akong sarili kong ama. Buti na lang naabutan siya ni nanay, kaya walang naganap. Natakot ako ng sobra, sabi ko. Sobrang sama pala talaga ni tatay, ayoko sa kanya. Makalipas ang 1 linggo, umalis kami ni nanay, may dala kaming bag. Sabi niya magbakasyon daw muna kami, para daw mamiss kami ni tatay. Ako naman tuwang-tuwa, lumuwas kami ni nanay dito sa Manila. Tumuloy kami sa isang kumare daw niya, si Nanay Tessie. Mabait naman ito, at walang anak. Hiwalay na sa asawa, halos 3 araw si nanay sa bahay. Gumala kami ng gumala. Bilang bata, sobrang saya ko. Dahil maganda ang Manila, maliwanag, maraming ilaw, maraming magagandang mapupuntahan. Isang umaga, pang-4 na araw iyon, nagpaalam si nanay, sabi niya, may papasyalan lang daw siya na siya niyang kumare, tapos babalik siya agad. Pero simula ng araw na iniwan niya ako, hindi na siya bumalik, hindi na niya ako binalikan pa. Pinag-aral ako ni Nanay Tessie, tinuring niyang anak. Sa tuwing tinatanong ko si nanay, sagot lang niya, hindi ko alam. Ngayon na lumaki na ako, tinatanong ko pa rin kay Nanay Tessie kung bakit iniwan ako ni nanay. Sagot pa rin niya, hindi niya alam. Wala daw sinabi si nanay na iiwan ako sa kanya. Alam lang ni Nanay Tessie, nagbakasyon lang kaming dalawa at hindi rin niya alam kung saan ang pinaka-probinsya namin. Dahil hindi ko rin tanda ang buong address namin. Kaya wala akong dahilan para mapuntahan sila. Pero isang malaking tanong sa isip ko, ano ang dahilan kung bakit iniwan ako ni nanay dito? Ano ang dahilan kung bakit masama sa akin si tatay? Kung hindi nila ako tunay na anak, matatanggap ko pa kung bakit pinamigay nila ako. Pero siniksik ni nanay sa utak ko na anak nila ako. Kaya hanggang ngayon, yung puot at galit ko sa kanila, andito pa rin hindi nawawala. Na-miss ko lang ang mga kapatid ko pero ang mga magulang ko, gusto ko sanang makita para sa mahalagang katanungan. Dahil dito ako mabubuo kung ano ba talaga ang tunay na pagkatao ko